Sa halos lahat ng tahanan, may isang presensyang hindi kailangang magsalita para maramdaman. Sila ay ang ilaw ng tahanan. Siya ang unang gumigising, huling natutulog, at madalas huling iniisip ang sarili. Sa panahon ngayon na maraming pamilya ang humaharap sa hirap ng buhay, trabaho, responsibilidad, at emosyonal na pagod, paano nga ba nagiging ilaw ng tahanan ng isang ina? At bakit kahit paulit-ulit siyang nasusubok, tila hindi siya basta-basta natitinag? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang papel ng ina bilang ilaw ng tahanan, kung paano niya hinuhubog ang emosyon, pag-iisip, at ugali ng bawat isa sa pamilya, mula sa mga simpleng pangyayari sa araw-araw hanggang sa mga sakripisyong hindi matutumbasan. Ipapaliwanag natin ang mga ito gamit ang pananaw ng human behavior at psychology. May mga inang sabay nag-aasikaso ng bahay, nag-aalaga ng anak, at minsan ay nagtatrabaho pa. Kapag may problema ang pamilya, kadalasan siya ang unang nakakapansin, kahit hindi ito sinasabi ng iba. Sa human behavior, ang ina ay natural na nagiging emotional center ng tahanan. Ang utak ng ina ay sanay magbasa ng maliliit na senyales, pagbabago ng boses, kilos, katahimikan. Kaya kahit walang umaamin, ramdam niya kapag may dinadala ang anak o ang asawa. Habang lumalaki ang bata, ang ina ang unang nagiging takbuhan. Kapag nasaktan, natakot, o nalito, sa ina unang humahanap ng sagot. Sa psychology, dito nabubuo ang emotional safety. Ito ay ang pakiramdam na may isang taong tatanggap sa iyo kahit anong mangyari. Kapag ang batang ito ay nakaramdam ng init, pag-unawa, at pakikinig mula sa ina, mas nagiging buo ang loob niya habang lumalaki. May mga pagkakataon na ang ina ay napapagod din. May mga gabing gusto niyang umiyak, pero pinipiling magpigil dahil may mga anak na umaasa sa kanya. Sa psychology ng caregiving, ang ganitong pag-uugali ay nagmumula sa malalim na sense of responsibility at attachment. Ang ina ay kadalasang inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili, kaya minsan ay nauubos siya nang hindi niya napapansin. May mga ina rin na tahimik lang. Hindi pala salita, hindi pala bigay ng payo, pero palaging nariyan. Ang simpleng presensya niya sa hapagkainan sa mesa, paalala at yakap, ay may malaking epekto sa emosyon ng bata. Sa human behavior, ang ganitong consistency ay nagiging pundasyon ng emotional stability. Kahit hindi perpekto ang mundo, nagiging sapat ito dahil may isang taong hindi sumusuko. Sa ibang sitwasyon, may mga inang kailangang maging matatag dahil wala nang ibang aasahan. Single mother, breadwinner, o haligi ng pamilya sa kawalan ng katuwang. Sa ganitong kalagayan, ang ina ay natutong mag-adjust, magdesisyon, at magdala ng bigat na hindi niya pinili pero tinanggap. Sa psychology, ang ganitong karanasan ay nagde-develop ng resilience, ang kakayahang bumangon kahit paulit-ulit na nahihirapan. Habang tumatanda ang anak, may mga panahong nagkakaroon ng distansya. May hindi pagkakaintindihan, may tampuhan, may mga salitang nasasabi dahil sa galit o pagod. Ngunit sa karamihan ng kaso, ang ina ang unang handang magpatawad. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang koneksyon kaysa sa pride. Sa human behavior, ang ganitong pag-uugali ay nagmumula sa empathy at emotional regulation, ang kakayahang unahin ang relasyon kaysa sa sariling emosyon. Ngunit hindi rin lahat ng ina ay perpekto. May mga ina ring nadadala ng stress, trauma, o sariling sugat mula sa nakaraan. Kapag ang isang ina ay hindi nakatanggap ng sapat na pagmamahal o suporta noon, minsan ay nahihirapan siyang ibigay ito ngayon. Sa psychology, ang sakit na hindi na proseso ay kadalasang naipapasa, hindi dahil gusto, kundi dahil iyon lang ang alam. Kapag ang isang bata ay lumaki sa piling ng inang may init na pagmamahal, pag-unawa, at sapat na paglimit, mas nagiging malinaw ang self-worth niya. Natututo siyang magmahal ng hindi natatakot, magtiwala ng hindi sobra, at magpatawad ng hindi nawawala ang sarili. Ang impluwensya ng ina ay hindi laging nakikita agad, pero nararamdaman ito sa paraan ng anak makitungo sa mundo. Habang lumilipas ang panahon, dumarating ang yugto na mas nauunawaan ng anak ang ina. Naiintindihan niya kung bakit minsan mahigpit, minsan emosyonal, minsan tahimik. Dito pumapasok ang emotional maturity, ang kakayahang makita ang magulang bilang tao, hindi lang bilang magulang. At sa puntong ito, mas lalong nagiging malinaw kung gaano kalaki ang naging papel ng ina sa kanyang pagkatao.
At ngayon, paano nga ba natin mas mapapahalagahan ang ating mga ina? Una, sa pakikinig, ugaliin natin makinig, hindi lang kapag may problema, kundi kahit sa simpleng kwento niya. Pangalawa, sa pagbibigay ng pahinga. Dahil gaano man sila kalakas at katatag, sila ay napapagod din. Pangatlo, sa pag-unawa na ang kanyang pagmamahal ay hindi laging perpekto, pero palaging totoo. At pang-apat, sa pagpapakita ng pasasalamat, dahil maraming ina ang hindi humihingi nito, pero karapat-dapat. Sa dulo, ang ating mga ina ay ilaw ng tahanan, hindi lamang dahil nagbibigay sila ng init at gabay, kundi dahil sa kanilang walang sawang determinasyon, sakripisyo, at pagmamahal. At sa bawat hakbang natin sa buhay, dala natin ang kanilang aral at lakas. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.